Another day and another blessing. So, ito, antok pa talaga ako dito at ayaw ko pang tumayo. Ba't kailangan ko nang tumayo? Para ipagluto ang aking anak kasi hindi siya pwedeng umalis ng bahay na hindi siya kumakain ng almusal. At kailangan ko siyang ipagluto ng kanyang tanghalian. So, kaya ito naman, papunta na kami ng LRT station. So, hinatid namin siya kasi maulan. Actually, umaambon siya. Sobrang lakas ng ambon niya. So, ayoko na mabasa yung anak ko. At pagkatapos niyan, nag-walk-walk kami ni Sophie kasi wala na siyang exercise at lagi lang siya nakatambay sa bahay. So, ulan ng ulan kaya hindi ko rin siya maigala or hindi kami makapag-lakad sa labas. So, kaya ito yung time na maglalakad siya. At after that, naghahanap din kami ng makakainan that time kasi para makapag-almusal na rin kami. Kasi sobrang gutom na kami. At ito naman si Sophie, nakikipagkulitan sa akin. At gusto niyang sumampa sa table. Sa table niyan. At pagkatapos niyan, uwi na kami sa bahay. At ito na kami, andito na kami sa bahay. So, it's time to do something work. Kailangan ko na mag-stream. Kailangan ko mag-online selling. But, kailangan ko munang magluto ng aming dinner. So, kaya ito, pinagluto ko muna sila bago ako mag-umpisa ng stream ko. At kailangan ko mag-stream sa TikTok kasi baka ma-delete yung account ko, yung aking TikTok shop kasi matagal na akong hindi ko nakukota yung mga kailangan nila. Kasi sa TikTok pag nag-stream ka, kailangan may quota ka dun kung ilan yung mabebenta mo. So ito, kailangan ko munang labhan ng uniform ng aking anak. Kasi nga, hindi pa siya, yung anak ko, hindi pa talaga siya masyadong marunong maglaba ng mabango. So ako talaga yung naglalaban ng uniform nila para mabango. So, ko talagang kinukusot ko yan ng kamay ko. Ayokong ipadaan sa washing machine kasi ayokong masira yung mga botones, yung mga part ng mga palda-palda, yung part ng mga sinulid, baka matanggal. So, talagang sa kamay ko talaga nilalaba. So, nagmamadali na ako niyan kasi kailangan ko ng mag-live stream sa TikTok kasi nanganganib na ang aking TikTok shop at wala na akong benta. Kaya ayan, tapos na ako. But after that, kumain muna ako kasi gusto ko munang busog bago ako mag-live stream. So parang ang sarap-sarap nito. So nabili ko siya dyan sa supermarket. So sabi ko, itatry ko lang kung anong lasa. But nung nasa Taiwan ako, isa to sa mga favorite ko dun sa Taiwan, sa 7-Eleven na tinitinda nila. Hindi ko lang alam kung anong pangalan yan. But I really love it. Ang sarap-sarap. Parang ako, masarap. Joke. So, ayan nga. At yung aking anak, gusto rin na kumain. Kaya, ayan, nagpipilit siya na hati-hatiin ko raw. Kaya, ayan, bibigyan ko muna siya. Kasi yung anak ko, mahilig din kumain. Ang aking bunsong anak, sobrang hilig niyang kumain. Kaya, kain-kain muna ako bago ako mag-umpisa. At eto na nga, nag-umpisa na ako, nagbabalot na ako ng yung ibang order. Actually, itong mga binabalot ko to, matagal na to. But, meron pa rin mga mangilan-ngilan na nag-order sa TikTok shop ko. So, kaya ayan, kailangan ko siyang balutin. So, kaya lagi akong tumitingin sa camera dyan kasi naka-live ako. Naka-live ako. Kailangan kong habulin yung may minimum kasi na kailangan mong mabenta sa sa TikTok shop. So, kailangan ko siyang habulin kasi pag hindi, baka i-close ni TikTok yung shop ko. So, sayang naman ang pinaghirapan ko yung pagla-live ko doon at kilala na rin ako doon. So, tapos ma-delete lang. So, kaya nagpo-focus talaga ako kasi ayokong ma-delete yung account ko. Kasi pag wala na yung TikTok shop ko,
hindi na ako mabebentahan. So, parang magla-live selling na lang ako sa Facebook. So, pero mas maganda kasi sa TikTok kasi marami akong benta dun. Tapos medyo kilala na yung product na ibinebenta ko, yung mga pambatang damit. So, hindi na ako mahihirapan, parang mahirapan mag-convince sa kanila tapos mag-rate sila sa mga na-order nila. So, pagkatapos kong mag-livestream, kailangan kong linisan muna si Sophie at tanggalin ang mga tali. At lagi siyang nagluluha yung mga mata niya. So, asikasuhin ko muna to bago kami matulog. Kailangan ko muna linisan yung mga mata niya para at least walang mga muta-muta at hindi babaho yung kanyang mukha. So, ito talaga yung pinaka-banding naming mag-ina, linisan ng mukha. Oh, parang galit pa yan siya sa akin kasi nililinisan ko yung mukha niya. At pagkatapos niyan, of course, kailangan kuskusin ko yung mukha ko. Linisan ang aking mukha kasi sobrang dumi ng aking mukha. At saka marami siyang mga dark spot yung mukha ko. So, may isa akong toner na ginagamit sa mukha ko. So, nag-light talaga siya at very effective siya sa akin. So, I'm so happy naman kasi nakikita ko naman yung result na pumuputi siya at natatanggal yung ibang mga dark spots sa mukha ko. At ito na nga, need na naming matulog ni Sophie. Yan, nakikipagharutan pa siya sa akin.